what's up with Doc Nana? We're here with What's Up in Real Life People. Okay, nandito tayo sa Marikina Cemetery at ang aking katabi ay ang aming napakatagal na caretaker na si Sonia Sarmiento. So, nandito tayo sa Marikina, Loyola at nagdala kami ng maliliit na bulaklak para lang itanim. Sonia, magbati ka. Hello po, kumusta po? Okay, Sonia. Unang-una, taga rito ka ba sa Opo. Marikina? Mm-mm. Okay, ilang taon ka na? Edad ko? Mm-mm. 62. 62. Ilang years ka na nagtatrabaho dito? Mula 1998. 1919, ilang taon ka noon? 1998. Di, na, Kuya. 40. 40 plus, no? Oo, 40 plus. 40 plus. Ever since ba yan ang iginawa mong trabaho? Hindi po. Dati, nasa kumpanya ako, Wrangler, mananahi. Okay. Tapos, nung magsarado ng, nagsarado 2020. Mhm. Pero kahit sarado doon, pag araw ng Sabado at Linggo, pumupunta ako dito sa Loyola. Kasi tinutulungan ko tatay Ito ko. na tayo. So, continuation tayo. No? Buti tumigil na yung makina ng mower dito. So, anyway. So, ilang years na? Ilang years ka na talaga? Talaga, 2001. Okay, kung 2001 ka, yung ba mga anak mo, naipagtapos mo sa Oo, pamamagitan opo. nito? So, to be honest with us, so, magkano in gross talaga na para natapos, ilang anak ang meron ka? 3. So, lahat yun na professionals na sila? Yung bunso, nag-asawa kasi kaagad, kaya hindi siya nakapag-aral. Pero yung panganay at saka yung pangalawa, nakatapos yung panganay ko ng 2 years course. Dahil ang ginawa, tumulong siya sa akin para dun sa pangalawang kapatid niya para makatapos ng So, ilan lang college. anak mo? 3. Pero lahat sila natapos. Opo. Kwenta lang yung isa. Opo. Sino yung hindi nakatapos? Yung bunso, Anong pangalan niya? Edison. Si Edison. Lalaki. Opo, Okay. nag-asawa agad eh. Mm-mm. Pero lahat sila natapos mo sa pamamagitan ng Opo. ganitong trabaho. Ang balita ko yung asawa mo, security guard Opo. daw. Mm-mm. So, pinagbitiw mo? Opo, para may kasama ako dito sa Loyola. Malakas talaga ang kita nito. So, tama lang din. Pero ibig mong sabihin, yung bahay nyo ba, inuupahan nyo ba yun? Hindi po, sa nanay Sa ko nanay po. mo. Mm-mm. So, sa isang buwan, ilan ang hawak mo ditong mga grapes? Nagsimula ako ng 10 piraso bigay ng tatay ko. Okay. Ngayon, hanggang sa dumami na, nagdagdag na. Bigyan mo kami ng idea. Ngayon, sa ngayon, nasa 200 na alaga Wow! ko. So, 200 puntod. Oo, so yung computation nun, magkano singil mo? Sa isang buwan, Oo, 100. 100. So, palagi ka na lang dito nakatira. Opo, halos, araw-araw. Parang ito na ang trabaho namin. no? So, napansin, Oo, regular na to. oo. Napansin ko, yung lahat, halos kahit tapos yung mga anak mo, nandito na rin. Opo, tumutulong sa akin. So, parang mas gusto nila to kaysa Opo. pumasok silang... Teka muna, ipaalam naman natin sa mga viewers natin, paano pumasok sa ganito? Pumasok ka lang ba dito? Nagsabi ka na, uy, gusto kong Hindi mag-alak. po. Hindi. Bali, nagsimula kami sa tatay ko. Okay. Yung tatay ko po ang talagang caretaker dito. Ngayon, Ilan silang caretaker dito? marami sila dati. Hindi, bago ka makapag-apply ng caretaker, papasok ka ba sa opisina? Hindi po. May dito sa samahan lang. Parang opo. kooperatiba? Opo, may samahan kami rito. Okay. Magpapamiyembro ka lang. Meron bang bayad dyan? Meron po yung parang miscellaneous. So, meron kayong annual dues Opo, din? Magkano annual dues? Ang binabayaran namin per lote, 100 piso sa tubig. Tubig? Opo. Yun ang binabayaran namin sa opisina. Kinukuha nyo Hindi lang po. naman sa lagun yung Hindi. tubig? Binabayaran namin talaga yon piso sa isang piraso. Piso? Opo, piso. Piso bawat puntod? Opo. Kung may alaga kang 200, mo sa isa loob ng isang taon kung Magaling i-compute sa mo po. mathematics si Kuya Joel. Guys, behind the scene, meron po O tayo sa dito piso, si sa Kuya isang Joel. daan, di may 1,000, 2,000. Okay. Opo. Malaki din sa isang buwan. Oo, binabayaran namin yun sa So, opisina ng anong oras Loyola. ang day, ang nyo dito, off nyo? Ang bali 6 to 6, ganun. 6 to 6. So, araw-araw may dumarating din ng mga Opo, may-ari ng opo. grave. Mm-mm. So, anyway. So, sino pa ba, meron ka pa bang gustong idagdag na gustong sabihin sa mga, nga pala, gusto kong
kaya ako nga pala in-interview si Sonia kasi alam nyo, kung hindi nyo natatanong, nakatatlo na akong caretaker na nanggaling dito na halos hindi talaga ginagawa yung dapat gawin. So, niloloko lang nila ako. At di hamak, napakamahal na sinayin nila dati. Since I found Sonia. So, si Sonia ang lahat na umayos na naging issue dito. And I'm very thankful, Sonia. Kasi salamat actually, din. kaya kayo dyan, kung may mga caretaker kayo ng mga cemetery, sana you give them what's worth they're doing kasi hindi rin biro-biro rin yung ginagawa nila. Kasi mahirap din yung merong walang pakialam na caretaker. So far naman, nakita naman namin yung puntod, okay naman siya. And I'm happy naman, sabi ko, ganun kay Opo. Mamu. So, ipadadala din natin yung video, makikita nila, ibinablog natin to. So, as a caretaker, ano mapapayo mo sa kapwa caretakers mo? Basta alagaan lang nila maigi yung kanilang inaalagaan para yung amo hindi magsasawang magmahal din sa kanila. Mahalin nila para mahalin din sila. Matagal mo nang hawak yung puntod ng Opo, father ano ko, pa, 2001. Okay, so 2001. Kasi nung dumating ako, 1995 Po, dito. 2001. Niloko ako ng 3 caretaker. Palipat-lipat ako ng caretaker. Dumarating lang yon kapag nandiyan ako, lasing pa. Tapos ang gulo-gulo ng puntod. No? So, hindi lang 2001. More than, kasi 1995 eh. Bali, 2001 ko po kayo nahawakan dyan. Talaga? Opo. So, Nung ikaw nagsimula yun yung ako. pangatlo Opo. Eh. Oo. Taga rito din. 2001 Nandito ka. pa ba yung mga tao na Wala na po yun, namatay na po. No comment. Oo. Hello, good afternoon. Ito naman ang husband ni Sonia. Magpakilala po kayo yung pangalan niyo, sir. Ako po si Joel Sarmiento. Okay. Ilang Asawa taon na po. po sila? 6'7 po. 6 at saka 7. 67. Okay. Ilang years na kayong sumama dito sa pag-aalaga ng mga puntod? Almost 20 years na po. Kasi 2001, 2021 na ngayon. Kaya, So, parang gaya nga nasabi ni Sonia, mas maganda ang kinikita dito kaysa magsi-security guard ka. kasi mahaba yung oras ng gwardiya eh. Oo. So, dito talaga nyo napalaki ang mga anak ninyo, ano? Opo. So, meron ba kayong maipapartake sa ating mga viewers, sa mga may-ari na mga puntod, how they should treat their caretakers? Sana po dun sa mga may-ari ng Loyola Memorial Park, wag naman po sanang maliitin yung caretaker na nga. Kasi yung iba... Kuya, tumingin po kayo sa camera. Kasi, wag ho kayo tumingin sa malayo. Para ho kayo nag-e-emote, sir. Dito ho tayo. Dito ho yung viewers natin. Okay Wala lang po po. doon. Dito po. O, sige po, ayan. Marami pong mga, dito, mga audience. So, kailangan humarap po kayo. O, sige po, sir, continue nyo. Yung mga homeowners, ng grave, anong dapat nilang gawin? Sana po mabait sa caretaker. Pagka mabait naman po yung caretaker na nila katulad namin. Maganda naman po yung ginagawa namin na serbisyo doon sa mga puntod na inaalagaan namin. Alam niyo, meron akong gustong sabihin. Sa mga may-ari dyan ng punto dito sa Loyola Memorial, Marikina, pwede niyo kong kontakin si Sonia at si Kuya. Kuya, anong first name, Kuya? Joel po. Kuya Joel. Oh, Joel din pala. Ngayon, napakatagal na nilang inaalagaan yung punto. Hindi ko kayo satisfied sa mga caretaker na nag-aalaga ng punto ko. Kontakin niyo, hingin niyo sa akin yung number ni Sonia. Ibibigay ko sa inyo sa private message. So sir, yung anak nyo na may interviewin natin. So Okay po, okay ma'am. na po Thank you tayo. po. Salamat. Okay po. Okay, nandito na naman ang isa pang kapatid ni Sonia, si Lydia. Si Lydia, isa ring caretaker. Lydia, magbati ka. Hello po. O, lakasan mo. Ako po yung kapatid ni Sonia. Sarmiento, alala lang po niya. Tuwing undas lang po ako nandito. Tuwing undas lang. Opo. Pero kumikita ka naman. Kumikita naman po. Kamusta ang income dito? Okay naman po na income. Nakaka-suporta rin po sa pamilya kahit papano. Ganon. Opo. Maganda talaga. Maganda rin Ako po. pwede akong pumasok. Pwede po, Sudo. Kaya lang ayaw ng araw. Oo nga po eh. Kailangan po dito araw eh. Hindi po yung kan. At
ilang years ka na? Pabalik-balik lang po mula nung nandito na kasi mula nung tatay ko pa lang, nandito na po yung... So, yung bang ibang income mo, nanggagaling din dito yung pag-aaral ng mga bata? Opo, yung iba po, tsaka sa pagkain, lahat po. Talaga? Pagkain, sa lahat po ng Naririnig niyo ba yung naririnig ko? Parang hindi ako makapaniwala. Opo, sa pamilya, sa pag-aaral ng mga bata, yun, matutustusan po lahat. Kaya lang po, tiyaga at At wala naman kayong binabayaran tax kasi hindi naman to more than 35,000 Wala naman diba? po. So, wala naman ganyan Wala taxes. naman po. Yun ang kagandahan din. Alamang kaltasan pa kayo. Opo. Pero may SSS. Ay, sorry, Ay. may SSS ba kayo? Wala po. Voluntary na lang po. Big, Opo. oo. Voluntary na lang po kami. Buwan-buwan na lang po kami nagbabayad ng SSS para po pagdating ng 16 na kami, edi meron po kaming Sa ngayon, ilang taong ka na? mga 48 po. So, guys, mag-iwan ka ng kasi si Oliver, kailangan ko i-interview. So, Opo. Lydia, Opo. anong pwede mong i-share sa mga tao na nagpapaalaga sa iyo ng puntod? Sana lang po yung mga among huwag naman po nilang kalimutan yung mga caretaker nila. Para po kasi, siyempre sila lang po ang pag-asa ng mga caretaker. Kung wala po sila, paano po mabubuhay yung mga nag-aalaga po sa mga nila? At meron akong gusto Puntod. tanong, na-encounter nyo ba na merong hindi nagbabayad? Ay, mayroon din po. Kaya lang, Paano nyo masisingil yun? naano na lang po nila namin. Kumbaga, na lang nila. Binubulong na nga lang namin sa Pero patay. iniiwan nyo na rin yung puntod? Hindi po. Pinagpapatuloy pa rin namin alagaan para binubulong na lang namin sa mga nila. Paano yung pag nagkita, nagbabayad ba? Meron din po. Uy, wag Kahit naman ilang kayong taon po. ganyan. Kahit ilang taon, kahit 3 taon, kahit 10 taon, nagbabayad naman din po. Kaya lang Alam mo, mga matagal. viewers, huwag kayo ganyan sa mga caretakers ninyo. Magkaroon naman kayo tayo ng konsensya kasi hindi naman gaganda yung lugar. Opo. Alam nyo, it's devastating in our heart na makita mong biyak yung lapida, panay damo na, nakaangat o nakalubugan, nasa putikan na ang lapida o yung damo ng ating mga mahal sa buhay. Huwag tayong ganyan. Naku, ano pang gusto mo isumbong? Wala po. Wala na. Apo. Sige, si Oliver Apo, naman sige ngayon. po, Sige po. Lydia, magpaalam ka na. Lydia Balana. Ayan. Yung mga gustong lumipat ng caretaker, Apo. ayan. Alalay lang Ni po. Sonia Sarmiento, Oo, ni si Sonia. Joel Sarmiento, Apo. ang kunin nyo. Yeah. Alam nyo, ating-ating na ito, ibibigay kayo number. Apo. Ibigay nyo ko. Sige, ito Sige naman si po. Oliver. Apo. Ayan. Oliver, dito na tayo. Tumatakbo ang ating video. Ayan. Alisin mo na yan. Ang hangin natin pa ganon. Hindi pa ganon ang hangin dito. Hinanap namin ng hangin pa ganyan. So, outside, ayan. Lakasan mo lang, boses. Hindi Ayan. tayo sa camera. Naririnig Ito po naman ako. yan, si Oliver. Si Oliver Sarmiento, isa sa mga anak ni Sonia. Oliver, tapos ka ng anong kurso? BSBA po, major in management po. Major in management. Have you tried working talaga sa company? Yes po, How many years? 7 years po. 7 years. Ilan taong ka na ngayon? I'm 35. You're 35. You're married na rin. Yes, Okay. I have 2 kids. 2 kids nga. 35 ka. Nag-resign ka, alam ko. Opo. Bakit? That time po kasi, Doc, nag-resign ako kasi wala kaming mahanap na mag-aalaga sa dalawa naming anak. So, I need to give up my career. Pero yung asawa ko naman po, pinagpatuloy niya po yung career, which is nasa BPO company po siya. Oh, ito ang tanong dyan. Since nagkanya-kanya sila ng landas, siya ang nag-give up ng career, ito ang tanong ko. Sulit ba ang kinikita mo dito? Para po sa akin, sulit naman po. Kasi unang-una po, ang nanay ko parang pinaka-employer ko. Siya po yung nagbibigay sa akin everyday. So, hindi ko na po kailangang magtagal din ng oras ng pagtatrabaho, ganun. Kung hindi mo naman i-ano sa amin in a month, magkano sinasahod mo? Hindi po, binibigyan lang po ako ni mama ng 400 a day po. Oh, 400 a day, pero i-times mo, no day off. Di ba? Sunday kayo? Hindi po, ako po, nagde-day off po ako Sunday. Kasi, focus din po ako sa church every Sunday. Oo. So, alam po yun ni mama. At saka isa pa, magka-partner naman kayo ng asawa mo. Opo. So, teamwork kayo. Yes po. teamwork. So, tama lang yon, di Opo. ba?
So, nako-compensate naman lahat. Opo. So, napag-aaral ang mga dalawang bata. Opo. Okay. So, ilang taon na yung eldest mo? Yung eldest ko po is 13. Girl po siya. Okay. Yung pangalawa po is turning 9 this coming November 25. Magbe-birthday po pala siya. Oy, advance happy birthday. O ngayon, ano bang pwede nating i-share sa viewers natin kung sila ay nasa kalagayan mo at meron silang dating trabaho? Palagay na natin hindi reason ang pag-aalaga sa bata. Yan ba ano ba, worth it ba? Uy, ang ganda ng ibon. Worth it ba na i-give up mo ang isang trabaho for this? Unang-una, hindi ka kailangan magbayad ng withholding tax. Apo. Wala kang kailangan bayaran ng taxes. Wala kang iniintindi sa accountancy, mga ganyan. So, Yeah. ano ang masasabi mo? Okay ba? Hindi. Depende po yan sa kung ano yung goal ng tao. Kung ang goal niya is magkasundo naman sa family, magkaroon ng mahabang oras sa family, mas maganda po yung naging decision ko. Kasi mas marami po akong time and no need na po para mag-anap ng mag-aalaga tapos babayaran mo pa. Yes. Alam mo, dito sa buhay natin, this what's up in real life story ng mga tao. Kaya natin fini-feature to is to widen the horizon of people, different walks of life. May kanya-kanyang rason ang bawat tao kung bakit gini-give up nila ang isang bagay sa buhay nila. Kesa tayo, ba't di mo naisip mag-OFW? Yun ang gusto kong itanong. Gaya nga po ng sabi ko, time for family. Yes. So pag nag-OFW ka, mas maraming oras pa ang wala kang time sa family mo. At hindi ka pa nakakasigurado kung anong dadatnan Yes. mo doon. Kung Opo. ikaw ay mapapabuti o mapapasama. Yes. At pag uwi mo din naman dito, lahat ng pinadala mong pera minsan nawawala. Yes. Hindi mo makita kung saan napunta. So kawawa ka din. Opo. diba? Tsaka blessed Doc nung pandemic time. Mm-mm. Kasi kahit papaano, even pandemic, may mga amo si mama na nagbabayad pa din. Mm-mm. So, yun, nakatulong po. Di ba po nagkaroon ng pandemic. So, affected din po yung ibang OFW eh. May mga nabalita pa nga na nag-suicide because hindi na nila na-compensate dahil nawalan sila ng trabaho, nalugi yung mga company. So, ako naniniwala ko, blessing in disguise pa rin po na nandito ako. And masaya magtrabaho with family. Yes. Pamilya po kami kasi dito eh. Yun ang kagandahan. Nakikita ko sila na halos nagpisa may mga bata pa dati. Parang isip ko nga, parang silang palagi nakapiknik. Masaya silang tignan. Apo. Okay. So Oliver, magpaalam na tayo. Ano bang gusto mong huling sasabihin natin sa viewer natin kung sa mga caretakers, nagbili na sila Lydia na they should be nice to caretakers. At ikaw naman sa mga taong gustong pasukin ng ganitong trabaho, ano share mo? Unang-una po, yung gusto pong pasukin yung ganitong klase ng trabaho, expect the unexpected. Unang-una, expect nila, mainit po. We are like a farmer here. So, number 1 po yan. Pero sabi nga kahit ano pang trabaho para sa pamilya mo, kaya mong tiisin. So, yun lang po. Hard work and work smart. Yun lamang po. Sige. Sandali lang ha. Give us a few. Ito na ang Team Sarmiento. Nawawala si nanay dahil may amo na isa nandoon sa dulo. So, magpapaalam na tayong lahat. Unahin natin si Ate Lydia. Bye-bye po. Maraming salamat po. Sana yung mga caretaker, supportahan nyo ng mga amo. Yan po. Si Kuya. Ikit mo yung microphone sa kanya. Maraming salamat po sa inyong mga may-ari ng lote dito sa Loyola. Sana tulungan nyo naman kami para at least magkapare-parehas naman po kami ng level. Okay lang po. Maraming salamat. Oliver. Ayan, maraming salamat po and God bless po. Yun po. Yan, narinig na natin silang lahat. Pwede lang si nanay at may amo na pinakausap ko. Baka hindi kasi okay? So, para akong demonita. Bye-bye na. Bye po.